Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay itong Duterte at si Kibuloy. Kasi may mga latest po, no? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang mga blessings through super chat, super stickers, and super thanks. At ganun din po sa mga katuwang natin sa ating live stream at sa ating video premiere. Alam nyo na po kung sino po kayong lahat. Hindi na natin kayo babanggitin isa-isa. No, pasensya na po kung ganito ang ating boses. We're still recovering. No? At salamat po sa lahat ng inyong prayers, sa mga well-wishers. Maraming salamat po. No? At eto nga po, kasi nagkaroon nga po diba dyan ng maisog rally sa Angeles, Pampanga. At itong tao na ito, nagmamalaki na naman siya dyan. May mga sinasabi na naman sila tungkol sa ating presidente at sa gobyernong ito. No? Parang ito po, sumama dyan sa Angeles, nagsalita, hindi kasama ang kanyang tatay at kanyang ate. At ang opinion po ng iba, mukhang may balak tumakbo ito bilang yung sa national position, whether sa kongreso, maging parte ng party list. Kasi madaling pasukin ng party list, madaling manalo sa party list. Makuha mo lang ito yung ganitong number of votes. Pag okay na, pasok na eh. May representante ng iyong party list eh. No? Ang tanong, kung malamang mananalo yan, Davao na lang, di ba? Million sila. Another waste of money pag ito pumasok sa national government. We will lose another millions. No? Unahin natin yung sinabi niya tungkol sa ating presidente at bigyan natin ng maiksing opinion at reaction. Ayan po sa Global Daily Mirror quote card. Quote, "Wala sanang ganito kung maayos lang ang presidente natin. Pero nagulat ako ngayon kasi walang mga dump truck. Hindi nila kinaya yung mga kapangpangan. Yan, nagmura siya, tunay na maisog yung kapangpangan. Kailangan mong pakinggan yung boses o ano yung mga semento talaga ng mga tao. And unfortunately now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority?" O dito na lang, tanga-tanga to eh. No? Utak lusaw to eh, no? Wala daw sanang ganyan kung maayos lang ang presidente natin. Anong ganyan? Anong ganito? Walang peace rally? Kayo nga hindi maayos eh. Kayo ang gustong pabagsakin ang Pangulo. Bakit? Ano dahilan ninyo? Ano dahilan? Hindi siya nakikinig sa mayoryang Pilipino? Sa palagay nyo ba, hindi mayorya ang binibigyan ng mga tulong tulad ng mga agrarian reform beneficiaries na hindi naman naipatupad ng tatay mo? Tuwang-tuwa nga yung mga agrarian beneficiaries nung binigyan sila ng certificate of land ownership. Diba? They waited for how many decades? Tapos sasabihin mo hindi maayos. Kung hindi maayos, sana kabila-kabila ang rally. Kabila-kabila ang kaguluhan. Ano ang report ng AFP? Kokonti na lang ang insurgents. Wala na silang mga guerrilla fronts. Wala na yung mga recruitment. Nasaan ang mga makabayang black? Nagrarally ba? Nagrereklamo ba? Kayo ang hindi maayos. Kasi simula nung nagtambaluslos ang ate mo dahil lang sa tanggal kay Gloria ng deputy, nagtampururot ang ate mo. Ngayon, nasaan si Gloria? Kumalas ba siya sa lakas CMD? Kumalas ba siya sa gobyernong Marcos? Hindi! So therefore, nagkamali kayo, gago. Tapos yung pagkakamali ninyo, sasabihin yung hindi maayos ang presidenteng ito, kayo yun, binabaling nyo sa administrasyong ito. Lalong-lalo ka na, hindi ka maayos. Tingnan mo nga yung pag-govern mo sa Davao. Hindi pala maayos ang presidente. Bakit hindi mo ayusin yung Davao? Diba? Ilang personnel of your security officers ang
Chumochongki. 37. Di ba? Tapos nag-implement ka ng sarili mong war on drug. Ilang kaagad ang bumulagta. Ayun ba yung maayos? Ganun ba? Oy! Di ba? Tapos kung makapagsalita ka, nanalamin ka ba? Ha? Tapos, may patutsada siya. Walang dump truck. O ano bang ginagawa dyan? Meron bang ginagawang construction? Tapos sasabihin mo, ang mga kapangpangan, mga maiisog. Totoo bang lahat yan ay taga dyan sa Pampanga o dyan sa specific na lugar na yan? Really? Di ba mga kababayan? O kayo nga mga kapangpangan? Majority of you, does majority of the kapangpangan share the same sentiments with this idiot? Di ba? Bago ka magsalita, linisin mo muna yung lugar mo. Di ba? Sabi nyo dati, drug free na kayo, ganito. Ano nangyari? Di ba? Ibig pala sabihin, dapat sinama ng tatay mo ang Davao City sa black book niya ng mga droga. Di ba? Kailangan mong pakinggan yung boses o ano yung mga sentimento talaga ng mga tao. Sa palagay mo, hindi nakikinig si PBBM. Na? Ganun pala ito, tumakbo kang presidente. Ha? Ang tanong dito mga kababayan a nation if you do not listen to the majority. Paano kayo pakikinggan? Wala nga kayong bilang. Saka bakit kayo pakikinggan? Mga sinungaling kayo. Diba? Kayo ba ang mayorya? Wala nga Kaya nga sabi nung mga kapwa nating mga vlogger influencer, wala nga kayong bilang. Wala rin kayong power. Kasi bakit? Mas nakikita ng tao nang mamagnify ang ginagawang trabaho ng administrasyong ito para sa mga totoong benepisyaryo ng mga programa ng administrasyon through DSWD, no? Yun ang nagmamagnify Di ba? Nandyan ang bagong Pilipinas Servisyo Per. Tinutulungan. Mga ayuda. Kayo, ano ginagawa ninyo? Imbis na ginagastusan nyo itong mga maisog rally nyo, ikaw, lumipad ka from Davao, how much is that? Sino nag-sponsor sa'yo? Imbis na ibigay ninyo sa mga constituents ninyo, ibigay ninyong tulong sa mga kababayan natin, hindi. Gastos kayo Tapos sasabihin ninyo, hindi maayos ang administrasyong ito. Kayo ang hindi maayos. Lahat ng problema na ibinabato ninyo, kina-counter kayo. Bakit? Kasi the modern age of social media is now very prevalent. Hindi nyo maloloko ang mayoryang Pilipino. Wala kayo mayorya. Hindi nga kayo inaayunan ng mga totoong oposisyon Sila Leila de Lima, si Trillanes. Nasaan? Si Lenlen. Meron pa nga siyang positive na sinabi kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano kayo? Tinuturing yung mga oposisyon kayo? Wala kayong kwentang oposisyon kasi wala kayong naratiba. Ang naratiba nyo lang is to go back to the power para pagtakpan yung mga kagaguhan ng tatay mo. Lalong-lalo na sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa extrajudicial killing, lalong-lalo na sa paglustay ng pera ng kabayan ng bayan. Di ba? Yan ang magtatatak sa utak ng mga mamayang Pilipino. Na kayo, pa-victim. Na kayo, you show yourself to the people na mahirap kami, makatao kami, pero naglalabasan po na yung ate mo ay tanga-tanga pagdating sa pagsasalita. Itok-itok. Walang masabi sa issue ng mga aggression ng mga Chekwa sa West Philippine Sea. Kasi bakit? Malaki pakinabang nyo sa mga Chekwa. Sino ang funders nyo dito? Sino ang inyong mga tagabayad ng inyong expenses? Mga kababayan, tapos you have the audacity, nakupal ka na sabing hindi maayos ang administrasyong ito. Maayos ba administrasyon ng tatay mo? Bakit may nangyaring parmali? Bakit may nangyaring issue sa DepEd? Diba? Bakit pinalibutan niya ang sarili niya ng mga inchik, lalong-lalo na si Michael Yang na suspected drug lords, ginawa niyang economic advisor? Ayun ba maayos? Bakit? Kasi nakinabang kayo ngayon, wala kayong pakinabang, kaya panibatikos kayo. Diba? Eto pa.
tinutuyuan niya ang DILG, si Benhar Abalos. Actually, I'm really surprised kung ba't hindi pa ako suspended ngayon. Hindi nila alam siguro, tama ba? Mali ba? Tama ba? Pero okay lang din yun kung isuspend nila ako. Okay lang. Libre yun na bakasyon. Tingnan nyo ha. May pasyal niya daw yung pamilya niya. Wala akong isipin. Hindi na ako magtitake ng leave. Tingnan ninyo. Yung mentalidad niya, imbis na sabihin niya, nako, paano naman kung masuspendido ako? Paano ako makapagserbisyo sa aking mga kababayan na Dabawenyo sa Davao City? Paano na yung mga empleyado ko? Paano na yung mga mabibinbin na mga kailangang pirmahan ko? Hindi. Parang tuwang-tuwa pa siya na siya ay masuspindi at makapagbakasyon siya. So, what does it tells you? He doesn't have the inkling to really serve the city, his constituent. Mas gusto niya pang magbakasyon, maglamierda, because less stress. Di ba? While you are on vacation, you are earning money, I'll take it. Di ba? Imbis na sana, wag naman po sana akong isuspindi. Ano po ang grounds? Ganun eh. Kasi, mahal ko po trabaho ko bilang mayor. Gusto ko po lalong mapagsilbihan ng aking mga kababayan. Hindi. Ito, di ba? That is really the mind of an immature individual. Immature. Pare-pareho po sila ni Tamil Mil. Di ba? Paano kung tuluyan ka na isuspindi? May sasabihin na naman sila, politically motivated yan. Kasi nagsalita sa Maisog Angeles sorry po, hindi Angeles, Pampangay. Di ba? Siya, sinuspindi kasi dun eh. Ayun ang grounds nila. Hindi nila titignan kung ano yung basis. Di ba? Antayin mo. Maganda nga masuspindi ka kasi wala ka naman yata ang ginagawa dyan eh. Incompetent ka eh. Di ba? Eto pa mga kababayan, labas tayo dyan kay Baste, wala naman laman ng utak niyan. Ngayon, naalala nyo yung nilusob yung ni Kibuloy, yung 3 compound niya, di siya nakita. Ngayon, yung mga lawyers, ngak-ngak, magdidemanda daw sila, Chinese, yung isa nga, sabi nung lalaking lawyer niya na parang nasa batas pa eh. Bakit ayaw lumabas ni Kibuloy? Meron palang batas na dapat pag may warrant of arrest ka, huwag kang magpakita. Huwag kang magpahanap. Parang ganon. Di ba sabi po yan sa Impact Leadership? Napakita ko yata sa inyo yun eh. Diba? Tama, mali. Hanapin lang natin mga kababayan. No? Mabilis lang to sa Impact Leadership sa kanilang official Facebook page. Loko-loko yung lawyer na yun. Sabi bang parang legal pa yung pagtatakbo yung pagtago ni Kibuloy. Grabe naman no. Ginawang legal. Bilim naman ako doon. Impact Leadership ba o Global Daily Mirror? Ay, Global Daily Mirror po pala mga kababayan. Pasensya naman dito yun sa Global Daily. Hindi ko kasi na-save eh. Loko-loko rin ako no? Nakita ko yun dito sa Global Daily Mirror eh. Sandali lang. Kung hindi natin makita, pero yun po yung sinabi. Ito. Ayan po, Global Daily Mirror. Sabi niya, legally, I don't think he is in hiding. Legally yun because he is availing of the options that are available to him under the law. So ano yung options available to him under the law? Doon sa warrant of arrest. Anong options base sa batas? Di ba dapat pag warrant of arrest, aarestuhin ka? Ang available sa'yo is to give up yourself and face the court and let the court decide whether you will put into jail or i-bail out ka. Ayun yung pagkakaalam ko. Now, Mr. Attorney Torion, give us a specific law that you said that he is availing of the options that are available unto him under the law. Wala kang sinite dito. Care to explain? Diba? Ang sabi niya pa, he is making himself unavailable. Ang galing talaga magtakip. He is making himself unavailable daw. So therefore, what do you? He is making. There is a present tense. Unavailable. So therefore, nagtatago. It is intentional. Come on.
Pinaikot-ikot mo pa kami. Talagang lawyer ka nga, pero not us. Come on. He cannot just be found. And that is one of his options under the law. Really? So, ibig pala sabihin, meron palang option sa law na pag ikaw ay may warrant of arrest, pwede kang cannot be found. Pwede kang maging unavailable. So, in other words, sa Tagalog, nagtatago. Hindi mahanap. Bakit? Nagtatago eh. Di ba pag naglaro tayo ng taguan, ay hindi ko makita si Tokis. Nagtatago eh. Ano ba laro natin? Taguan. O di ba? Yun. Ginagago mo lang kami, attorney Torion. Wag kami. Di ba? Di ba? O yan o, ininsulto ka tuloy ni Rafaela David. O, kasi hindi natin nabigyan ito ng ng malawakang hindi natin na-expound. If Quiboloy isn't hiding, then he must have mastered the art of blending into thin air. Oh, para siyang si Last Airbender, yung mga lumilipad na mga Chinese movies, ganon. O di kaya si Harry Houdini. O, Houdini will be envious. Ay, di ba mainggit na talaga siya? O, baka naman siya si David Copperfield. Di ba yung lumutang sa ere, nag-cross ng Grand Canyon? O, sa lahat ng tao na hindi nagtatago, si Quiboloy lamang ang hindi mahagilap maski ng sarili ng abogado. Oo, nakakatawa ang desperasyon ng kanyang kampo para bigyang paliwanag ang kanyang pagiging isang pugante. Correct. Demanda nyo si Rafaela David. Kung hindi totoo yung sinasabi niya. Pati kayo, hindi nyo alam kung nasaan siya. Magagaling na mga abogado. Yan ang dapat nyong kuning mga abogado just in case talagang safe na safe po kayo. Ito pa, isa pang abogado on calls for KOJC to surrender Pastor Apollo Quiboloy, si Attorney Dina Tolentino Puentes. Pastor Apollo Quiboloy has his own will. Hindi ho natin pwedeng masabi na bakit hindi nila ito ibigay ng kingdom. Hindi ho namin yan desisyon. Hindi namin yan karapatan because we cannot coerce a person to do something against his will. Okay? So you don't have any moral decency. You don't have any moral ascendancy na isuko siya. Di ba? Ang gagaling ng mga abogado ni Quiboloy, no? Nakakabilib, mga kababayan. Di ba? Tama, mali. Eto pa isang abogado, hindi pala abogado, sister, dun sa KOJC, Sister Eleanor Cardona. Bakit hindi namin isuko si Pastor? Hindi rin namin alam kung nasaan si Pastor. Come on. What? Sinungaling ka ba, sister? Bawal po magsinungaling, sister ka. Alam ng Diyos ang nasa isip mo. Ayun ba sabi ni Quiboloy kasi nagbalik-balik na siya doon? Hindi rin talaga namin isusuko si Pastor kasi alam talaga namin na inosente talaga si Pastor wala siyang kasalanan. Di ba? Huling-huli, maski na alam niya kung nasaan si Quiboloy, hindi rin nila isusuko. Kasi naniniwala sila na inosente si Pastor. Talaga? Kayo inosente. Pero ayon sa batas, ibig sabihin wala kayong kinikilalang batas. Hindi nyo kinikilala ang batas ng tao. Di ba ano kayo? Bulaan. Di ba? Paano nasabing wala siyang kasalanan? Kababae mong tao, sister ka pa man din? Really? Yan ba ang sabi mismo ng Diyos? Hindi si Quiboloy, Dahil di ako naniniwalang Diyos si Quiboloy. Hindi ako naniniwalang anak siya ng Diyos. Di ba? Huling-huli. Nagsalita ka pa. Bakit namin susuko si Pastor? Di namin alam. Pero kung hindi rin naman talaga namin isusuko. So therefore, alam ninyo. Yan ayaw nyo lang siyang isuko, sister. Sinungaling ka. Isa ka ring bulaan, animal. Diba? Ito pa, itong huling-huli, yung tatay nung mga Duterte, tingnan nyo, itsura nyo. I'm a loyal friend. Of course, sasabihin nilang tinatago ko si Pastor Quiboloy. Kaya nga, anong tingin ninyo? Diba? I-connect nyo dun sa sinabi niya, I'm a loyal friend. Parang ganun din sa sinabi ni sister. Maski na alam namin
Hindi namin sasabihin. Alam nila yan eh. Pinagtatakpan nila. Pero maaabot din kayo ng kamay ng batas, Kibuloy. Tingnan natin kung ano gagawin ninyo. Di ba? Dapat kayo, isama na tong mga to eh. Ayan po yung tinatawag ninyong, they are above the law. They are above the law. Because what? May mga naiplanta sila eh. May kakampi silang mga politiko at otoridad. Yan yun. Kaya nakakalusot si Kibuloy. Sana makita siya whether buhay o patay. Para magkaroon naman ng tamang hustisya yung mga biktima niya. Tingnan mo, gawa ka ng krimen, yung pala, wala ka rin palang yagballs. Oh. Kayo po mga kababayan po yung masasabi, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.